Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay sa ngayong araw. So meron itong pamagat na ayon sa Biblia, ito pala talaga ang rason kung bakit bumabagsak ang mga Duterte. So panoorin natin tong version ni sa ngayong araw, men, kasi I think meron na din tayong some kind version nito kay Opinion Mo TV. So tingnan naman natin yung kaysa yung araw. Pagtagpi-tagpiin lang natin. So bago natin simulan, sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. Ayon sa Biblia, ito pala talaga ang rason kung bakit bumabagsak ang mga Duterte. So sa iyong araw, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang pinakarason kung bakit bumagsak ang mga Duterte. Dahil What is that? sa galit ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ko, your God is not my God. Hala. With mine as sila. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the thing about it? Kinain ni Eve. Tapos si Eve, Grabe talaga yung ano. kumain ka rin. Grabe talaga yung language. Grabe. Ngayon ko lang nakita tong mga video to. So kinain ni Adam. Then Malice was born. Who is this? With God. Stop talaga. Kaya sabi ko siya, maniwala. Sinisi kay God yung ginawa ni Adam and Eve, di ba? Sa pagkain dun sa mansanas. Grabe. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. And if there is any one of you there who Wala tayong magagawa dyan eh. Kasi yung existence ng tao is dapat wala yun. Diba? Kung hindi kinain ni Adan at Eva, yung mansanas. So parang dun pumapasok yung original sin. Pero mawawala naman yan kapag nabinyagan tayo, diba? My God. say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, that He exists, the God that is yours. Or correct me if I'm wrong about dun sa kapag ka nabinyagan mawala yung original sin or mortal sin. Ang original sin ba yan? That is true. I will step down the presidency. Hindi may tatanggi na ang lahat ng ating mga itinanim, mabuti man kung masama, ayon sa banal na salita, ay maaani natin ang kabutihan rin kung mabuti ang itinanim. Tama. At masama rin kung masama ang itinanim. At paano nakaapekto ito? Actually, proven ko na yan na ganun talaga kapag may halong kasamaan yung gagawin mo is medyo sasamain ka rin. While kung maganda naman yung gagawin mo is may mga maganda ding mangyayari sa buhay mo. Sa lahat ng mga naniniwala sa dating Pangulo, ito ang pinakarason kung bakit bumagsak ang mga Duterte. Pinahintulutan ba ng ating Panginoon Diyos? Warning, hindi ito basta kwento. Ito ang katotohanan ng unti-unting bumubuking sa kasaysayan. Maghanda ka dahil sa bawat context, mas lalo mong maintindihan kung bakit hindi nakakabalik ang dating makapangyarihan. Santiago 3:9. Yun, bakit daw hindi nakakabalik ang dating mga makakapangyarihan, which is sila FPRRD. And ngayon, alam naman natin na yung mga lipores nila sobrang banas na banas nang makabalik sa pwesto. Ang tila ay parang apoy, isa itong daigdig ng kasamaan sa ating katawan. Dinudungisan ito ang buong pagkatao at sinusunog ang buong buhay ng isang tao sa apoy ng impyerno. Kawikaan 6:16-19. May 6 na bagay na kinamumuyan si Yahweh at may 7 kasuklam-suklam sa kanya. Sinungaling na saksi at ang taong ang gawain ay magasik ng alitan sa magkakapatid. Kung may taong tila walang preno ng bibig, walang takot manakit gamit ang dila, siya naman ay lihon at hindi simpleng kapwa-tao ang nasali niya, kundi ang ating Panginoon Diyos mismo. Pero teka lang. Ako, aminado naman ako na dati talaga sobrang hangang-hanga talaga ako sa pinagagawa ni FPRRD. Like, to the point na yun, nabulag na tayo sa mga hindi tama niyang ginagawa. Parang parang naitanim na sa mindset natin or sa isipan natin na di baling gumagawa siya minsan ng mga masasamang bagay, basta meron din siyang nagagawang magagandang bagay. So ano ba yun, di ba pwedeng magagandang bagay na lang yung gawin niya?
'di ba? Wag na yung mga masasamang bagay. So like for example, yung mga extrajudicial killings na yan or yung mga ibinabato sa kanya na mga ano, 'di ba? If ever mapatunayan yun. So sobrang ano din talaga, nakakalungkot. Hindi ito rang, ito ay pagbubunyag at habang binabasa mo ito, unti-unti mong makikita ang di na rin pala ang naging tulay ng pagbagsak. Nako. Stupid Taong GOD. umalingaw sa buong Pilipinas at buong mundo ang mga salitang ito mula kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Who is this? Hindi ko mapanggit mga kaibigan at basahin nyo lang. Wait lang, naalala ko kasi si Attorney Claire Castro, meron siyang vlog ngayon. 'Di ba? Kasi parang napatanong si Hanelit yung common law wife ni FPRD na bakit naman Lord or something like that. Tapos sabi niya kay FPRD naman, who is this stupid God? 'Di ba? So parang I think magkaiba yata sila ng paniniwala. Or I mean, wala lang, parang syempre kung ikukunik mo sila, yung asawa, tinatanong niya pa si Lord kung bakit nangyayari yun kay FPRD. Kita mo naman kung ano yung pinagagawa ni FPRD against kay God, di ba? Sa iyong screen, mabigat, walang takot, parang makapangyarihan. Pero hindi ba Diyos ang tunay na makapangyarihan? Hindi ba siya ang may huling salita? Hindi ba siya ang nagsabi? Tama. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24 verse 35. At hindi lang riyan, kapansin-pansin, ang tila normal na pagsasalita ng dating Pangulo na ito'y nakaapekto rin sa kanyang pamilya. Katulad na lang ni VP Sara. Si VP Sara, ginagaya niya yung tatay niya. Ayun, ang ending, napasama, patuloy siya. Ginagaya niya yung signature moves ng tatay niya. Hindi niya naman kayang gawin. Kumbaga parang iba yung kalalabasan kapag si VP Sara yung gumawa. Ng mga kapatid ay tila natural na lamang ang magmura sa kanila. Isama pa dito ang mga naniniwala sa dating Pangulo at ang mga nag-iidolo sa kanya na tila tumindi ang pagmumura sa ating bansa dahil sa ating Pati nga mga alipores nila to the point na nahawa na rin yung mga supporters nila. Bastos na rin kung magsalita. Though hindi ko nila lahat, pero karamihan, especially nung nahuli si FPRD. Grabe, parang parang iba na yung mga lumalabas sa dila nila. mga lider. Gayon din, isama pa dito ang mga kaalyado ng dating Pangulo at senador at tumatakbong senador ay kapansin-pansin na tila parehas na sila ng pananalita. Nako. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy. Ayun, Great na isa Controversy. sa mga kontrobersyal na libro dahil tumutok Move lang natin ng konti ha. So, puntahan nyo na lang yung picture na to or yung librong to sa original video link in the description box below. Kung gusto nyo mag-avail ng Controversy. Tapos, na lang, bili na lang kayo ng ganito. Aqua Flask. Nandyan sa baba. Yan, yung products. Nagbenta. kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kayo. Solid to ang mga importanteng libro ito na magbubukas sa iyo. Cold pa rin yung, malamig pa rin yung tubig niya. At tayo magpatuloy. But I hate religion. Kita ni Duterte na naniniwala sa Diyos, pero hindi siya naniniwala sa reliyon. Sabi niya, for the record, I believe in in God, but I do not believe in religion. Mukha bang I believe in God but I don't believe in religion. So sino yung God mo kung hindi mo alam kung sinong religion yung nagtuturo kay God? Or I don't know, belief niya rin kasi yan eh. Baba? Hindi. Dahil sa kasunod ito ay mga birong hindi talaga katanggap-tanggap sa ating pagdiyos. Mula sa pagsasabi na parehong kurap ang mga obispo hanggang sa paghamon na pakitaan niyo ako ng selfie. Ngayon, kasama ang Diyos at nagre-resign ako. Sa totoo lang, sino ba ang tao para magtakda ng kondisyon sa ating Panginoon Diyos? Pero hindi pa Tama. ito pinakatindi. Sinong Diyos ang Yan yung isa sa pinakamahirap talaga, yung hinahamon mo yung Diyos. tawag mo ganyan? Hindi lang Papakita isang ko sa beses, inyo, Hindi lang dalawa. Paulit-ulit walang preno. Tila ba pinaglalaroan o banal ng pangalan? Pero may hanggan na halak mga kaibigan. Ang akala ng marami, malakas pa rin si Duterte. Hawak pa rin ang masa, pabor pa rin ang langit. Subalit unti-unting may nangyayari. Bumarsak, tinanggal, at hinayaan. Dati ay tila Diyos-Diyosan sa sariling bayan. Ngayon, isa ng headline sa pagkasong crimes against humanity.
Isang dating pangulo na hindi makapangyarihan sa ICC. Isang ama ng bayan na tila pinayagang makulog ng langit. At gayon din, ang kanyang anak, na kung ating makikita mga kaibigan, ay tila nagalit rin ng langit. At ang tanong ay, nagalit pa talaga ang langit? At gayon din sa ating Vice Presidente. Well, hindi naman natin talaga siya masasabi, ano. It's just, siguro, tayo mga tao, parang inaano na lang natin na binabase na lang natin sa mga nangyayari ba. Na parang, uy, kaya siguro nangyayari sa kanya yan ngayon kasi grabe din yung paglalapas tangan niya sa Diyos dati, di ba? So, parang mapapaganon tayo. Like, for example, yung sunog sa California na parang bago yun. Grabe yung parang pinaparada na nila yung mga demonyo, di ba? So, same lang dyan dito din yung kay John Lennon, yung sa Beatles. Sabi ni John Lennon dito, masikat pa kami sa Diyos. Yeah, so, makalipas ang ilang taon, siya ay binengbeng at nadedo noong 1980. So, ano lang naman yan. So, ito naman si Tancredo Neves, dating presidente ng Brazil. Sabi niya naman dito, bago siya nanumpa bilang presidente, sinabi raw niya na hindi siya mapapatalsik ng kahit sino ni ng Diyos. Ngunit nadedo siya bago pa man makaupo sa pwesto. Sipin nyo yun. Si presidente daw ng Brazil. So, presidente din, hindi lang pala si FPRRD. So, si Marilyn Monroe naman, sinabi niya naman, may kwento ng minsang bisitahin siya ni Billy Graham, isang sikat na ebanghelista. Tinanggihan raw niya ito at sinabing, I don't need your Jesus. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, natagpo ang deads si Monroe dahil sa overdose. Christine Hewitt, Jamaican journalist, the Bible is the worst book ever written. Makalipas ang ilang buwan, nadedo siya sa isang sunog sa kotse. Grabe. Na natural na lang sa kanya ang pagmumura. Na ito mga kaibigan ay malinaw na kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Ang tanong ay, kasalanan ba ng batas o ito ay consequence ng hayagang mga kasalanan sa ating Panginoon? Pwede ding consequences, di ba? Or siguro binigyan lang siya ng pagsubok na parang, oy, ikaw anak, medyo ka na, sobrang strong mo na. So, okay nga, subukin nga kita. At bakit ito nangyayari? Tunay nga na pinahintulutan ito ng ating Panginoon dahil ang tunay na may gawa nito ay ang Diablo. Dahil kabutihan lang ang kagustuhan ng ating Panginoon sa atin. Kahit na tayo makasalanan, ay mahal niya pa rin tayo. Pero minsan, ay pinapahintulutan ng ating Panginoon na mangyari ang mga pagsubok sa ating buhay upang makita natin ang ating mga kasalanan. Manumbalik tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi ginapi ng tao si Duterte, ginapi siya ng sariling tila. Ang kasaysayan ay matalino, hindi ito nakakalimot. Ngunit nais ng ating Panginoon na tayo manumbalik sa Kanya. At nangyari na ang mga consequence ng kanyang mga ginawa. Hindi ito para sa Grabe, So, kayo, tatanungin ko kayo, do you think nagkataon lang ba yun? Or talagang merong something dito, di ba, na parang balik sa kanya sa kung paano niya lapastanganin si God? siya. Ito'y paalala sa Comment. na may kapangyarihan ang salita na bibigat ang mga sinasabi natin. Ang dila ay parang apoy. Hindi ba't nangyari na? Nasunog na ang lahat. Paniniwala, reputasyon at pangalan. At ngayon tanong ko sa iyo kaibigan, kung ang ating Panginoon Diyos ay kayang payagan ang pagbagsak ng pinakamatapang at pinakamakapangyarihan, ano pa kayo sa atin na simpleng nilalang lang? Kaya I mag-ingat tayo believe sa ating in mga God, sinasabi. but I do not Baka believe hindi lang in tayo the magbagsak, kundi pati ang buong buhay natin. Mateo 12 verse 37. Sapagkat mula sa bunga ng iyong mga salita ay mabibigyang katwiran ka, at mula sa mga salita mo ay hahatulan ka. Have mercy, O God. Tayong manalangin. Yun. Amen. Sa mga kapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyong harapan na may puso mapagkumbaba. Sa gitna ng kaguluhan, kayabangan at kalituhan ng mundo, kami humihingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan ginawa ng aming bansa, ng aming mga pinuno, at ng aming sariling mga dila. Tulad ng sinabi niyo po sa iyong salita, sa Santiago 3 verse 6, ang dila ay parang apoy, dinudungisan nito ang buong pagkatao. O aming Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami sa lahat po na aming pagkakasala laban sa inyo, sa kapwa namin, o sa katotohanan. Grabe, no? Na pinahintulutan namin mamayani ang mga kayabangan, pagmamataas at Grabe, no? Parang natamaan tayo dun, ha? Kasi grabe talaga yung suporta natin dati, Like, umabot na nga sa punto na up until now,
may mga politiko tayo na mga bastos na yung bibig, parang ginagaya din nila yung estilo ni FPRRD. Akala kasi nila cool pa rin hanggang ngayon, di ba? Sinungalingan. Linisin niyo po ang aming puso. Tahimik ang aming tila at ituwid mo ang aming landas. Tulungan niyo po kayong makita ang iyong kamay sa kasaysayan kung paano niyo po hinayaan ang pagpapagsak ng mga mayayabang. Hindi upang ipaya, kundi upang ituwid at ibalik sa iyo ang puso ng bayan at puso ng mga taong nakagawa nito sa inyo. Na sa bawat pinuno na iyong hinahayaan na bumagsak, turuan niyo po kami matuto na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa sigaw, hindi sa takot sa iyo. Na ang tunay na liderato ay hindi sa yabang, kundi sa pagpapakumbaba. Iligtas niyo po ang aming bayan o aming Panginoon Diyos. Amen. Ibalik niyo po kami sa iyong daan at turuan niyo po kami magsalita ng may katotohanan, may pag-ibig at may paggalang sa iyong Amen. pangalan at sa aming kapwa. Amen, amen, amen. May papakita ako sa inyo mamaya. Ito, about ito sa mga, I think mix na to. Yung mga hinamon nila si God or whatsoever. Tapos yung nangyari sa kanila. Sa iyo lamang ang lahat ng kapangyarihan at karangalan ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami o aming Panginoon Diyos at matuloy pong kabayan. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayon din ang kanyang pong sambahayan at lahat ng mga Pilipino na makita po namin pagkakamali at talikuran ito. Amen. Balik kami sa iyo at magkaroon ng mas malalim na relasyon. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa Amen. pagkikinig sa amin. At salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatinig sa aming hiling sa Hanggang dito na. Kasi tapusin na lang natin. sa pangalan ng aming Panginoon Diyos. Amen. Amen. Amen, amen. So, yan lang naman. So, kita nyo naman yun, men. Bago natin tapusin, bili kayo ng aqua flask. Lalagyan ng tubig, cold or mainit. Nandyan sa baba yung link. Anyways, again, ang video nyo na mula sa yung araw. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So mga kanoisi, subscribe nyo rin yung channel natin, original video link in the description box below. So kita nyo naman yun, men, about pa rin yun sa yung the way nga, yung kabruskuhan ni dating Pangulong Duterte about kay God, di ba, na parang men, di ba? Iba yung paghamon talaga, may diin talaga. So ito, papaano ko sa inyo. About naman ito sa sa mga sikat na tao or mga personalidad na parang inano nga nila si God. Ewan ko kung hinamon, sinubok, minak, or whatsoever. And then ano yung mga nangyari sa kanila. Though mostly dito talaga, is natsugi. Natsugi. Buti nga si FPRRD kasi nakulong lang siya. Diba? Pero syempre, parang may consider pa rin natin na if ever mahatulan si FPRRD doon, diba, di natin alam kung baka pibithayin siya or, habang buhay na siyang ikulong doon hanggang sa matsugi siya, diba? So, parang sad pa rin na parang nakakulong ka. Diba? So, number 1, yun nga si John Lennon. Ang sinabi ni John Lennon, we're more popular than Jesus. So, yun, after that, I think, ewan ko kung wala namang nakalagay dito, but biningbing siya at nadedo siya noong 1980. Si Tancredo Neves, not even God can stop me from being president. Grabe yun, Tapos, natsugi bago makaupo. Isipin nyo yun. Si Marilyn Monroe, I don't need your Jesus. Dedo sa overdose makalipas ang ilang araw. Christine Hewitt, the Bible is the worst book ever written. Nasunog ng buhay sa sasakyan. Nasunog ng buhay sa sasakyan. Grabe ang tragic nun. Yung sa Titanic, not even God can sink this ship. Lumubog sa unang biyahe. Libo ang natsugi. Grabe yun. Isang biyahe lang. Campus Family, Brazil, kahit sumama pa si God, di mapupuno ang sasakyan. Nangyari, nabangga lahat deads maliban sa isang kahon ng itlog. Grabe yun. Nabangga, tapos yung isang kahon ng itlog safe pa rin. Stephen Hawking, there is no God. Yan, I think comment niya lang yan. In 100 years, the Bible will be forgotten.
na deads, bahay niya naging Bible distribution center. Si Voltaire, kawawa naman. Si Albert Einstein naman, yung sa kanya, God does not play dice, natsugi sa natural causes, di direktang paghamon. Natural causes. Freddie Mercury, may mga awit na tila anti-religious. Antonio Luna, madalas magmura at tila walang galang sa Diyos. Brutal na tinigi ng kapwa Pilipino. Sobrang dami pala, di ba? So si Salvador Andel, komunista, di naniniwala sa Diyos. I think yung di naniniwala sa Diyos, mga opinion lang nila yun, ano. Yung iba kasi yung ano min yung mga sikat na parang medyo may pahamon, di ba? Alam niyo yung ganun na parang yung kay John Lennon nga, di ba? Sinabi niya, we're more popular than Jesus. Iba yun. I think sumusobra na sila doon. Tapos yung kay ano naman, kay sino yung isa? Sa Titanic, not even God can sink this ship. So lahat sila dito na tsugi, men. 'Di ba? Buti na lang si FPRD, nakulong lang siya, no. Siguro way din 'yan para pagbayaran niya muna yung mga kasalanan niya, kasi parang ang pangit naman, 'di ba, na parang deads lang agad yung ano, kawawa naman yung mga victim talaga. So, yun lang naman. So, again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos, yun. Yung about naman sa ano, sa parang si God yung di din natin talaga masasabi yun, men. Or kayo na lang talaga bahalang humusga. But for me, maybe, sinusubok lang sila, diba? Yung kay FPRD, din nga, sabi ko nga sa inyo, baka may need pa din talaga siyang pagbayaran, diba? Kasi 80 naman din na siya. So, alam naman natin na yung tao is saan papunta, 'di ba? Machuchugi naman talaga tayong lahat. Well, si Enrile, sobrang immortal niya naman. Umabot siya ng 101, 'di ba? So, I think aabot pa ng 200 yan eh. Di din natin sure. So, again, hanggang dito na lang muna. So, sayang araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.